Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay tinatanong ng Shattering Heavens Demon Lord ang kanyang mga disciple patungkol sa pinuntahan ng kanyang anak na si Ryushi. Agad naman na humingi ng paumanhin ang isa sa mga ito, dahil sa naghanap na sila ngunit napakadaming mountain hideout ang nakilahok sa tournament, kaya naman ay natatagalan sila sa kanilang ginagawang paghahanap, nang bigla naman na may nagmamadaling dumating at tinatawag ang kanilang pinuno dahil sa alam na nito kung nasaan ang kanyang anak. Tinanong naman siya ng isa nitong kasamahan na kung sigurado ba siya sa impormasyon na mayroon siya. Sumagot naman ito na sigurado siya, dahil ang kasama niya ngayon ay sinundan ang kanilang young leader patungo sa storehouse at kinuha ang mga grain alcohol. Dahil dito ay nagtaka naman ang kanilang pinuno sa sinasabi nito. Kaya naman ay nagtanong siya na kung saan naman dinala ito ng kanyang anak. Sumagot naman ang kasama ng Feline Lord na ang young leader ay nagtungo sa lugar ng Mount Wufeng hideout. Sabi naman ng kanilang pinuno na palagi na niyang naririnig ang pangalan ng grupo ng mga ito hanggang ngayon. Sabi naman dito ng isa na kung ang espiya ng demonic sect ay nagawa ng makapasok sa kanilang bandit union, ay mukhang ang mga ito ay ang Mount Wufeng hideout. Ngunit sa sinabing ito ng isa sa 12 demonic kings ay bigla naman na nagalit ang kanilang pinuno. Matapos ay tinanong siya nito na kung ang ibig bang sabihin niya na ang kanyang nag-iisang anak ay nasa lungga ngayon ng miyembro ng demonic sect. Mabilis naman na sinabi nito na huwag na siyang mag-alala pa, dahil ang lahat ng pinuno ng bandit union ay nagsama-sama dito sa Wonan Country, kaya naman ay hindi magmamadali ang mga ito na gumawa ng kahit na anong pagkilos. Dahil sa sinabi niyang ito ay tinanong siya ng kanilang pinuno na kung ano ang nais nitong mangyari. Sabi niya na kahit na nakakadismaya, ay kailangan nitong maniwala sa kanilang young clan leader at mag-obserbo ng kaunting panahon pa, dahil kapag kumalat ang balita sa Bandit Union Tournament, o kahit pagalawin ng 12 demonic kings ang kahit anong hideout na nandito, ay ang pinakahangarin ng tournament ng Bandit Union ay mababaliwala. Dahil ginanap ito upang panindigan nila ang katayuan at siguraduhin ang kanilang posisyon sa Murem, at syempre maaring ganap na itong maitakda. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na naiintindihan na niya kung ano ang kanilang pinupuntirya. Sa isip naman ng Feline Lord ay nagtataka siya at napapatanong na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa paligid. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa muli nitong naalala ang mga miyembro ng Mount Wufeng hideout, at napasabi na lang siya bigla na ang mga ito kaya ay ang espiya na mula sa Dark Spectral Sect ng Demonic Sect. Ngunit hindi maaring mangyari iyon, dahil ang mga enerhiya na pinapalabas ng mga ito, ay nahahawig sa mga Order Sect faction, kaya naman ay sa isip nito na mukhang ang kanilang Senior Ghost Shadow ay nagmamadaling magtungo sa maling conclusion, dahil sa hindi pa naman ito nakakaharap ang mga bastardong iyon. Subalit dagdag niya na kung sa ganito ito maiintindihan ng kanilang senior ay magandang ideya ito para sa kanya, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa tinawag ang atensyon niya ng kanilang pinuno at sinabi nito na nais niyang marinig ang kanyang opinyon patungkol sa kanila dahil sa personal nitong nakalaban ang mga ito. Sa nangyari ay napangiti naman siya at napasabi na mukhang ito na ang oportunidad na kanyang inaasam, dahil sa makakaganti na siya sa mga ito kahit na hindi na siya kumilos pa. Kaya naman ay sinabi nito na maging siya ay naniniwalang ang opinyon ng kanilang first disciple brother ay sobrang reasonable. Tinanong naman siya ng kanilang pinuno na kung paano niyang nasabi iyon, sabi niya na nakalimutan na niya ang patungkol dito, ngunit mayroon siyang naalala na kung ano matapos na marinig ang mga pahayag ng kanilang kasamahan na si Red Eyes. Ang malamig na enerhiya na mayroon ang mga ito ay mystical, at kahit pa nakainom siya ng araw na iyon, ay naaalala pa din niya ng malinaw ang enerhiya na ipinalabas ng bastardong nagngangalang Yonjuka. Bigla naman na nagsalita ang kasama nito na si Ghost Shadow na kung totoo ang sinasabi ng Feline Lord, ay kailangan nilang arestuhin ang mga bastardong iyon ng mabilisan. Sinang-ayunan naman ito ng isa pa, dahil kung kumpirmadong mga espiya ang mga ito, ay kailangan nilang mailigtas ang kanilang young clan leader. Nang bigla naman na sinabihan sila ng Ghost Shadow na kumalma muna sila ng kaunti, dahil dito ay tinanong naman siya nito na kung papaanong kakalma sila, dahil malaki ang posibilidad na may gawing hindi maganda ang mga ito dahil sa alam na nila ang pagkakakilanlan ng kanilang young clan leader, habang pinagmamasdan naman sila ng Feline Lord, ay sa isip niya na ang mga nangyayari ngayon ay mas tumitindi pa,
nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno na isang malaking problema iyon. Subalit, sa mga sandaling iyon, ang maliit na paghihinala, na ibinigay ng Ghost Shadow Lord, ay nag-meet siya ng kung ano sa kanyang kalooban, na hindi dapat hinawakan ng mga ito, hindi ang Shattering Heavens Demon Lord na si Sokmuhe, ngunit ang galit ng isang ama, na si Sokmuhe. Sa pamamagitan ng pagiging malakas ng kanyang fighting spirit, ay sinasabing wala itong katapat sa buong mundo, bilang ang Shattering Heavens Demon Lord. Ngunit siya din ay may walang hanggang kabaitan bilang isang ama, sa kanyang nag-iisang anak na babae. Para sa kanya, ang kaligtasan ng kanyang anak na babae, na si Sokryosi, at para sa madaling salita, ang kaligtasan ng kanyang anak ay sapat ng rason, upang magkaroon ng hidwaan hindi lamang sa loob ng Bandit Union, ngunit ang magpatawag ng isang madugong labanan sa buong Murem. Sa lugar naman ng Mount Wufeng Hideout, ay sinasabi naman ni Sobak na mukhang ang kanilang bagong kapatid sa bandido ay mahina pagdating sa alak, kaya naman ay agad niyang ginaisang ito at sinabihan na kailangan pa niyang malaman kung bakit naiinis ito sa kanyang pagmumuka. Nang bigla naman na napalingon ang ating bida sa kung saan, at mula sa labas ng kanilang tilutuluyan, ay may nakita itong kakaibang liwanag mula sa malayong parte ng kabundukan. Sa lugar naman ng kinaroroonan ng pinuno ng Bandit Union, ay nagtatanong ang Ghost Shadow Lord na kung ano na ang kanilang gagawin, sabi pa nito na utusan lamang siya ng kanilang pinuno at dadalhin niya agad dito ang kanilang young clan leader kahit pa kailanganin na paslangin niya ang mga iyon. Nang bigla naman na nagalit ito at tinanong siya na kung nais ba nito na hayaan lamang na paglaruan siya ng mga ito ngayon, dahil dito ay mabilis naman siyang humingi ng paumanhin at sinabi na malayo iyon sa kanyang nais na mangyari. Matapos ay inutusan na lang niya ang mga ito na tignan lamang nila kung ligtas ang kanyang anak at susunod na lamang siya, ngunit nagtanong naman ito na kung ayos lamang ba na hayaan lang sa sitwasyon na ito ang kanyang anak. Sa isip naman ng kanilang pinuno na kung walang ginawa ang mga ito na masama sa kanyang anak, ay magmumuko lamang na inatake nila ang miyembro ng Bandit Union dahil sa kanilang paghihinala, kaya naman ay sinigawan niya ito na kung hindi pa ba niya nakukuha ang nais niyang mangyari, dahil kahit kanino pang mountain hideout ang nagawang makapasok sa kanila o kung ano man ang pinaplano ng mga ito, ay ang punteriya nila ay ang arena ng Bandit Union Tournament. Ang mga bastardong iyon ay sigurado siya na magiging mas agresibo na ngayon, gagamit ang mga ito ng demonic art at isusunggab ang kanilang mga pangil, at kapag nagawa nilang matalo ang 12 demonic kings gamit ang kanilang lakas, ang pangalan ng Bandit Union ay madudungisan ng malala. Higit pa doon, kapag ang balita ay kumalat na inatake nila ang kahit na kaninong mountain hideout ng walang kahit na anong maayos na rason, ay sa tingin ba nito na magtitiwala pa sa kanila ang iba pang mga mountain hideout? Ang pagkakaisa at awtoridad ng Bandit Union ay lalagapak sa kailaliman ng lupa, at tinanong na kung hindi pa ba nito naiintindihan ang mas kailangan na gawin ngayon. Sa isip naman ng mga ito na ang pinaka-importante nilang gagawin, ay ang gumawa ng mga bagay na mas makakapagpapataas ng reputasyon ng kanilang Bandit Union. At ang sinasabi nito sa kanila ngayon ay hindi na nito mapapatawad pa ang kahit na anong pagkatalo, kaya naman ay kailangan nilang manalo, gamit ang kahit na anong makakaya nilang gawin, kaya naman ay kailangan nilang maipanalo ito. Matapos ay bigla naman na nagsalita ang isa nilang kasamahan na kahit pa ganun ay mayroon itong ikinakabahala na kung ano, dahil ano na ang kanilang gagawin kung hindi sasali sa kahit anong labanan ang Mount Wufeng Hideout. Dahil dito ay tinanong naman siya ng Ghost Shadow Lord na kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa pagkarinig naman na ito ng Feline Lord ay sigurado siya na hindi talaga sasali ang mga ito dahil sa kanyang mga sinabi sa kanila noong nakaraang gabi, nang sinabi naman ng isa na hindi siya sigurado patungkol dito, ngunit tandaan nila na ang mga iyon ay umaakto na parang pumunta lamang sa lugar na ito para manood, at walang pake-alam kung sino ang manalo o ang matalo. Ang mga suspect ay tina-target ang posisyon ng pagiging guardian kaya sila nandito, subalit ang mga bastardo na iyon ay hindi pa sumasali sa kahit na anong labanan, ngunit nagawa ng magkaroon ng ugnayan sa kanilang little clan leader na hindi pa tumutungtong o sumasali sa nagaganap na kompetisyon. Nagtanong naman ang Ghost Shadow Lord na kung ang ibig ba nitong sabihin ay mayroong lihim na motibo ang mga ito. Sabi naman ng isa na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Ngunit isang bagay lang ang nasisigurado niya,
na kapag hindi sumali ang mga ito sa kahit na anong labanan, ay mahihirapan silang makakuha ng ebidensya na gumagamit ang mga ito ng demonic arts. Sa isip naman ng feline lord na kahit pa sumali ang mga bastardong iyon sa kompetisyon ay walang paraan para gumamit ang mga iyon ng demonic arts, nang bigla naman itong nanas dahil sa hindi niya naisip ang bagay na ito, dahil kapag nalaman ng mga kasamahan nito na hindi gumagamit ang mga bastardong iyon ng demonic arts, ay ang kanyang kasinungalingan ay malalantad na. Nagalit naman dito ang Ghost Shadow Lord at napasabi na kung ang kanilang pinaka-pinaghihinalaan ay hindi sasali, ay wala pa bang paraan na maaari nilang gawin. Dahil dito ay nabigla naman ang feline lord at sa isip nito ay napapasabi siya na inakala niya na magagawa niyang makapaghigantay sa mga ito kahit na hindi na siya kumilos para dito, ngunit ngayon ay parang ang lahat ay nagiging komplikado na. Habang nagaganap ang pag-uusap ng mga ito sa isang dako ng kabundukan, sa lugar naman ng grupo ng ating bida, ang Mount Wolfen Hideout, ay sa kalagitnaan ng gabi ay lumabas ang kanilang pinuno upang umihi. Masayang sinasabi nito na ang lasa ng alak na kanyang natikman ay talagang walang katulad at maging ang epekto nito ay napakaluho. Sabi pa nito na ngayon ay nagawa na niyang makatikim ulit ng masarap na alak, at ang Bandit Union Tournament na ito ay talagang napakaganda, ngunit bigla naman siyang natigilan, at napatanong kung saang mountain hideout naman kaya nanggaling ang kanilang bisita, upang makapagdala ng ganong klaseng mamahaling mga alak. Sa di kalayuan naman ay may nag-uusap na kung sino at sinasabi na ang lalaking ito. Nagpalit na siya ng kanyang kasuotan, ngunit sigurado siya na ito ang lalaking nagpanggap na mula sa Order Sect faction noong nakaraang araw, at mukhang nakainom na ito ng madami, kaya naman dahil dito ay napangiti ang pinuno ng Red Sun Hideout at napasabi na mukhang nagiging madali ang lahat para sa kanila, dahil walang kahit na sino ang nasa paligid, kaya naman ay agad na nag-utos ito sa kanyang kasama na simulan na nilang gawin ang kanilang plano. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na nag-utos ang pinuno ng Red Sun Hideout ay mabilis naman na nagtungo ang dalawa nitong kasama sa pinuno ng Mount Wolfen Hideout, at nang nagawang makalapit ng dalawang ito, ay agad naman nilang sinabuyan ang pinuno ng Mount Wolfen ng buhangin sa muka. Sa loob naman ay bigla naman na napasabi ang ating bida na parang narinig nito ang boses ng kanilang pinuno sa kung saan, nang bigla naman na tumayo at sumigaw ang kanilang bisita at nagtanong na kung sino ang nagsabi na lasing na siya, kaya naman ay muli itong nag-aya na mag-inom pa sila, matapos nito ay napasabi na lang ang ating bida na mukhang ayos lang naman ang lahat. Sa kabilang banda naman ng kagubatan, ay mabilis na sinugod ng dalawa ang pinuno ng Mount Wolfen Hideout matapos na sabuyan ito ng lupa sa kanyang muka, kaya naman ay madali lamang na sinalo ng katawan nito ang atake sa kanya ng dalawang tagasunod ng Red Sun Hideout. Matapos na mapatamba ng dalawa ito, ay agad naman na lumapit ang kanilang pinuno at sinasabihan sila na huwag nilang ibaba ang kanilang depensa dahil sa hindi magiging maganda ang mangyayari kung sakaling dumating ang batang bandido na kasama nito dahil sa labis na ingay ng ginagawa nila. Nagbigay naman ng suhestyon ng isa nilang kasama na dahil sa mukhang lasing na din ang batang bandido na iyon ay bakit hindi na din nila isunod siya at patahimikin isa-isa ang mga lalabas sa kanilang lugar ng panuluyan. Ngunit hindi naman siya sinang-ayunan nito dahil sa hindi na nito masasabi pa ang lahat ng kanyang nais na sabihin kapag natikman nito ang kamao ng batang bandidong iyon. Ngunit sa ngayon ay dalhin na muna nila ang isang ito sa tahimik na lugar, matapos ay agad niyang inatake ang pinuno ng Mount Wolfen Hideout, na nagresulta sa pagkakawala ng malay nito. Sa lugar naman ng ating bida ay lumabas naman ito upang tignan ang kanilang pinuno, ngunit nang paglabas nito ay hindi niya nakita ito dito, kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang sa malayo pa umihi ang kanilang pinuno. Sa isang lugar sa kagubatan, malapit sa isang ilog, ay inilulublab sa tubig ng mga tagasunod ng Red Sun Hideout ang ulo ng pinuno ng Mount Wolfen. Nang bigla naman na nagkamalay ito at naghahabol ng kanyang hininga, dahil dito ay sinabi ng isa nitong kasama na mukhang ang daga na ito ay nagawang makaligtas matapos na walang awa nila itong lunudan sa tubig. Nang makaahon naman ito ay sinabi niya na mukhang mabait pa ang mga ito sa kanya, dahil ang paglalagay ng mga ito ng pressure sa kanyang mga meridian at ang paghilamo sa kanyang muka, ay nagawang alisin ng kanyang mga kapatid na mula sa Red Sun Hideout ang kanyang kalasinggan.
Sa pagtawag naman ng pinuno ng Mount Wufeng sa mga ito na kanyang mga kapatid sa bandido ay nagalit naman ang isa nilang kasama at naghanda ito para tadyakan siya, at habang hinahanda niya ito ay tinatanong niya siya na kung anong lakas ng loob nitong tawagin sila na kanyang mga kapatid sa bandido matapos na ipahiya ang kanilang pinuno. Ngunit mabilis naman na naghanda ito ng atake, at nang makalapit ay malakas naman na ibinagsak nito ang kanyang siko sa isang papasugod. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga ito, dahil sa nakita nila ang isa nilang kasamahan na tumalsik sa kanilang harapan. Matapos nitong magpasalamat dahil sa pag-alis ng mga ito sa kanyang kalasinggan, ay tinanong niya ang pinuno ng Red Sand Hideout na kung ginagawa ba niya ito dahil sa inatake siya ng maraming beses ng kanyang batang kapatid sa bandido, nang bigla naman na nagsalita ito at tinanong ang pinuno ng Mount Wufeng na kung ano pa ang kanyang mga sinasabi, at mukha yatang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon niyang ito ngayon. Sabi nito na mayroon ding pagkasunod-sunod pagdating sa posisyon ang Bandit Union, ang Mount Wufeng Hideout ay kamakailan lamang na nadagdag bilang miyembro ng Bandit Union, at hindi ba nito alam na sila ang pinakamababa sa mga mababang mountain hideout, ngunit kahit pa ganun ay naglakas pa din sila ng loob na gawin ang ganung bagay sa kanilang Red Sand Hideout, sumagot naman ito at sinabi na hindi niya alam ang mga ganung bagay. Dagdag pa niya na dapat ay tawagin nila ang gumawa ng pag-atake sa kanila upang bigyan nila ng parusa, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung bakit sa kanya nila ginagawa ito dahil sa wala naman siyang kinalaman sa nangyari, nang bigla naman itong napasigaw at sinabi na ito ay dahil sa ang hideout leader ay siya ding isang responsable sa kanyang mga nasasakupan. Sabi naman nito na hindi ba ito ay dahil sa takot sila sa kanyang kapatid sa bandido na si Yonjuka, at inisip na siya ang pinakamadaling targetin. Galit naman na sinabi nito na mukhang nawala na ang takot nito sa kanyang katawan, at dagdag pa nito na kung sa tingin ba niya ay may silbi ito sa kanyang batang kapatid sa bandido sa pagtayo lamang sa tabi nito. Dahil dito ay sinabi niya na mukhang totoo nga na para sa kanila ay siya ang pinakamadaling targetin sa kanilang Mount Wufeng Hideout. Nang bigla naman na natigilan ang pinuno ng Red Sand Hideout sa kanyang nakita dito, sa isip niya na ang akala niya na naglalako lamang ito dahil sa palagi lamang itong nakangiti magmula pa kanina, ngunit mukhang may taglay din itong malakas na enerhiya, matapos na makapagpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan ang pinuno ng Mount Wufeng, ay sinabi niya sa mga ito, na siya bilang ang kanilang kapatid sa bandido ay babaguhin ang kanilang pag-iisip ngayon. Sa nangyayari naman ay napasabi naman ang kasama nito sa kanyang pinuno na hindi maganda ang pakiramdam niya patungkol sa ginagawa nilang ito, ngunit sinabihan lamang siya nito na huwag itong matakot dahil sa nagpapanggap lamang ang isang iyon. Nang bigla naman na sumigaw ang pinuno ng Mount Wufeng Hideout at tinatanong ang mga ito na kung hindi pa ba sila susugod sa kanya, dahil dito ay sumugod na din ang pinuno ng Red Sand Hideout dito. At habang papasugod ay tinatanong niya ito na kung anong lakas ng loob nito na magpanggap sa kanyang harapan na parang may ibubuga ito sa kanila, kaya naman nang nakalapit ito ay agad siyang naghanda ng isang malakas na pag-atake sa kanya. Sa isip naman ng pinuno ng Mount Wufeng na tama siya dahil sa nagpapanggap lamang siya sa sitwasyon niyang ito dahil sa hindi siya makakagamit ng sword technique nang wala ang kanyang sandata. Subalit, matapos nitong buhatin ang isang malaking bato sa kanyang paanan, ay sinabi nito na hindi siya ganun kaina upang matalo lamang sa mga kagaya nilang mga bastardo. Ang bagay na tinutukoy noon ni Yonjuka, na ang bagay bukod sa martial arts na tinataglay ni Pang Yoncho, kabilang sa mga bagay na iyon, ay ang lakas na ibinigay sa kanya ng kalangitan. Matapos na maitapon nito ang malaking bato sa kanyang kasamahan, ay matagumpay naman na tumama ito, kaya naman ay bigla siyang napahinto sa kanyang gagawin sanang pag-atake. Matapos ay sinabihan niya ito na ngayon ay isa na lang ang natitira, at tinanong na kung iniisip pa din ba nito na siya ay isang madaling kalaban para sa kanya o kailangan pa ba niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa kanya. Dahil sa nakitang ito ng pinuno ng Red Sand Hideout ay mabilis nitong itinago ang kanyang sandata at sinabi na hindi na kailangan nitong umabot pa sa ganon, dahil sa tingin niya ay isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa isip naman ito ay napapatanong siya na kung bakit napakaraming halimaw ang mayroon ang Mount Wufeng Hideout, dahil sa ibinato lamang nito ang malaking bato na parang isang maliit na bagay sa kanyang kasamahan. Habang naglalaban naman ang dalawa ay may kung sino sa itaas ang nagmamasid lamang sa kanila,
nang bigla naman itong nagsalita at sinabi na mukhang nakakanood ito ngayon ng isang magandang tanawin mula sa itaas. Nais sana niyang pagbawalan ang mga ito dahil sa paglalaban nila sa labas ng tournament ground, ngunit dahil sa nakita niyang kakaibang kakayahan na mayroon ang pinuno ng Mount Wolfeng Hideout, ay bukas palad niyang hahayaan lamang ang pangyayaring ito dito. Nagulat naman dito ang pinuno ng Red Sand Hideout at tinatanong siya nito na kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito. Sa isip naman ng pinuno ng Mount Wolfeng Hideout ay napapasabi siya na ito ay ang direktang disciple ng Shattering Heavens Demon Lord, at isa sa 12 demonic kings, ang Ghost Shadow Lord. Matapos ay nagtanong naman ito sa pinuno ng Mount Wolfeng na kung paano ito nakakuha ng kamanghamanghang lakas. Mabilis naman itong sumagot at sinabi na ito ay dahil lamang sa kanyang kagustuhan na manalo, bukod pa doon ay isinilang siyang may matigas at malusog na pangangatawan. Sabi naman nito na ang kanyang pagpapaliwanag ay mas masama pa sa kanyang inaasahan, ngunit dagdag nito na hindi niya papalagpasin ang katotohanan na may nararamdaman siya ditong masamang enerhiya sa kanya, kaya naman ay mabilis niya itong binigyan ng isang nakakamatay na pag-atake, na nagsanhi sa pagkulay dugo ng tubig sa ilog. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.